Pero ako naman po, binibigyan pugay ko itong si Leandro Leviste dahil bagamat siya ay nagsampa ng kaso for oral defamation, ang sinampa niya ay civil case. Ibig sabihin, bagamat alam niya na tama siya sa kagustuhan niya magkaroon ng katarungan labang kay Claire Castro, kasi si Claire Castro puro fake news ang pinapakalat. Ang fake news na pinakalat niya kay Leandro Leviste ay yung kanyang kumpanya daw ay nagbenta ng shares, no, na ito ay walang consent ng Kongreso and therefore ay pinagbabawal. Yan po yung imputation of a crime, no, or wrongdoing na hindi naman po totoo kasi ang kanyang ibinenta ay sa shares sa isang kumpanya na wala naman pong prangkisa. Pero maski gusto na niya magkaroon ng pananagutan dahil sobrang ng pagpapakalat ng fake news ni Claire Castro, ay pinili pa rin niya na igalang yung karapatang pantao ni Claire Castro na hindi siya dapat makulong dahil sa kanyang mga sinasabi at dahil nga sa kalayaan ng malayang pananalita. At yan namang kalayaan ng malayang pananalita, yan ay kalayaan din ng mga spokesperson ng palasyo. No? So sa akin, again, no, an additional basis para ako ay humanga kay Congressman Leandro Leviste, tama po siya na bantayan at pag-ingatan ang kanyang pangalan dahil wala naman siyang kahit krimen na ginawa, bakit sasabihin ni Claire Castro na gumawa siya ng krimen, yung pagbebenta sa shares of stock ng isang kumpanya na wala namang prangkisa. Kasi iba nga pala yung merong prangkisa. Yun yung solar power para sa bayan, samantalang ang binenta naman niya ay yung sa isang kumpanya na walang prangkisa. No? So, ang desisyon niya na mag-file lamang ng civil libel, yan ay papatunay na nais niyang bantayan ang integridad ng kanyang pangalan, pero at the same time, nais din niya igalang ang karapatang pantao ni Claire Castro na magsalita dahil ang pagkakakulong ay hindi naman dahilan. No? Hindi naman dapat magkaroon ng pagkakakulong kapag ang ginagawa lang naman ay nag-eeksersisyo ng karapatan ng malayang pananalita. So, nasaktan ng damdamin niya, nais niya na pangalagaan ang kanyang pangalan, pero hindi rin siya nagnasa na labagin ang karapatan ng malayang pananalita ni Claire Castro.